Welcome back everyone! Ngayong episode ay dinala sa inyo ng prospects. At sige, paano kung sabihin ko sa inyo na may 6'11 power forward center hybrid na may 42-inch vertical, halos 7'4 wingspan, kaya niyang mag-switch. Kaya niyang i-defend ang 4s, 5s, at kahit ilan sa 3s at posibleng available sa second round. Paano ang pakiramdam mo tungkol doon? Kukunin mo ba siya? I-trade back ba para sa kanya o baka abutin pa siya sa pick 25, ang kasalukuyang draft pick ng Lakers sa 2020 Henry draft? Pag-usapan natin yan ngayon at tingnan ang laro ni Traribon Brazil, ang player na pinag-uusapan ko. Pero bago tayo masyadong lumalim, mabilis lang. Talagang ikangako na kung pwede ay i-like mo ito, i-subscribe kung hindi pa, at i-click ang notification bell kung gusto mo pa ng draft content. Alam mo, kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa draft, kailangan ko talaga ng suporta sa video na ito dahil ang mga nakaraan ay hindi masyadong maganda ang naging resulta. Pero ngayon, diretso na tayo. Kung hindi mo alam kung sino ang tinutukoy ko, si Trayvon Brazil ay 23-year-old power forward center hybrid mula sa Arkansas University. Naglaro ng 5 taon sa college at 4 na taon sa Arkansas. Medyo nawalan ng half year dahil sa torn ACL noong 2023, pero siguradong bumalik na siya ng buo. Maaaring tumagal ng ilang taon pero nandito na siya ng buo sa court. At siguradong bumalik na rin ng buo sa athletic side dahil tulad ng sabi ko, ang lalaki ay may 42-inch vertical o halos 42-inch vertical. Sumali siya sa draft combine at sobrang ganda ng kanyang measurements. Kung pag-uusapan ang height, hand width, hand size, athletic ability, vertical, pati shuttle runs at lahat ng maliit na athletic drills, siya ay isa sa mga nakatayo sa NBA Draft Combine. At simula sa height, talagang nag-impress siya hindi lang sa 6 kundi 6 and a half barefoot. Ibig sabihin, kapag may sapatos na S. Yang ginagamit nila sa paglalaro at kung paano sinusukat ng NBA, malamang 6'11 siya. Hindi lang yan, kasama pa ang halos 7'4 wingspan, 7'3 and 3'4. Kaya sa tingin ko, pwede nating i-round up. At medyo mas mabigat kaysa sa inakala. Sa college ay 250 lbs, pero sa draft combine ay 226 lbs. Kaya sa opinion ko, talagang standout sa basic measurements, pero mas naging maganda pa sa athletic side. Dahil tulad ng sabi ko, naglagay siya ng halos 42-inch vertical sa draft combine na may max vertical leap na 41.5 inch, pangatlo sa lahat ng players, nahuli lang kina Toby Lewal at Cameron Carr. At muli, pinag-uusapan natin ang isang hybrid 4'5", isang lalaki na mas matangkad kaysa kina Toby Lal o Cameron Carr ng kahit 2 o 3 inches. At gayon pa man, may standing vertical leap na 36 inches na may max vertical leap na halos 42 inches. Talagang kahanga-hanga. At oo, talagang nagiging totoo ito sa court. Kung napanood mo siyang maglaro o kung nanonood ka lang ng highlights sa background, makikita mong kaya niyang tumalon ng mataas sa gym. Ibig sabihin, kaya niyang kunin ang isang bagay sa tuktok ng backboard kung gusto niya. Tawagin mo siyang Obi Toppin. Tawagin mo siyang mas slim na bersyon ni Obi Toppin. Si Trayvon Brazil ay puno ng athletic ability at talagang magiging totoo ito sa NBA level. Ibig sabihin, kahit sa NBA level, siya ay magiging elite sa mga elite athletes. Walang duda. Ibig sabihin, sa unang araw na tumapak siya sa NBA court, malamang top 10 athlete siya sa buong liga. At yan ay obviously
isang malaking papuri. Pero obviously, hanggang doon lang ang kaya ng athletic ability. Maganda itong meron at tiyak na magbibigay ng advantage sa kanya. Pero paano naman ang actual na laro? At ang talagang kawili-wiling bahagi dito ay ang kanyang very well-rounded game na lalong nagiging confusing na siya ay kasalukuyang projected bilang second-round draft pick. Madalas na mocked sa pagitan ng 30-32 hanggang sa pinakamataas na nakita ko, pababa sa mid-40s. Kaya ano ba ang nangyayari? Well, tulad ng sabi ko, siya ay 5-year college player na naglaro ng 5 taon kaya medyo matanda na siya papasok sa NBA draft. Papasok sa 23 and a half years old. Kaya para sa maraming NBA scouts at maraming NBA teams, malamang tingnan nila siya na may limited upside dahil lang sa age at sa oras na ginugol niya sa college. Pero sa opinyon ko, marami sa mga iyon ay nahadlangan dahil sa torn ACL. Tulad ng nabanggit ko, nagkaroon siya ng torn ACL noong 2023, unang taon sa Arkansas University, nawalan ng half year, nawalan ng ilang laro sa simula ng 23-24 college year at tumagal bago siya bumalik. Pero kung hindi nangyari yun at pumasok siya sa draft noong 2023, malamang first-round draft pick siya. Kaya sa opinyon ko, hindi dapat masyadong iba ang tingin. It ay maaring magandang oportunidad para sa isang team tulad ng Lakers o kahit anong team sa second round para makakuha ng very NBA-ready prospect na may mas maraming untapped potential. At sa isip na yan, ano ang maganda at ano ang hindi maganda kay Trevon Brazile? Bukod sa age, bukod sa athletic ability, bukod sa physical profile, paano naman ang on-court fit? At paano naman ang on-court ability? Pag-uusapan ang ginawa niya sa kanyang final year sa college, talagang nagkaroon siya ng best year sa college. Ang kanyang ikalimang at huling season sa Arkansas University, naglaro ng 31.5 minutes per game sa 35 total games, naglagay ng college career high para sa kanyang sarili na 13 points per game, 7.3 rebounds per game, 1.5 steals per game, at 1.6 block shots per game, mahigit 3 combined steals and blocks per game. Talagang impressive. At kasama pa, nag-shoot ng very efficient 52.5% mula sa field. At kahit medyo maganda na 34.1% mula sa 3-point line. Hindi pa banggitin ang pag-attempt ng 4 sa kanila per game at paggawa ng 1.5 per game. Kaya purely mula sa numbers, makikita mong very well-rounded player siya na nakakaapekto sa defense, defensive disruptor, kahit rim protector, hanggang sa rebounding, scoring, at 3-point shooting ability. Kaya mula doon, maraming maganda mula sa numbers. Pero paano naman ang actual na on-court stuff? Saan siya excel at saan maaaring may room for improvement? Well, number 1, sa tingin ko mali ako kung hindi ko muna banggitin ang finishing ability dahil yan ang malamang go-to trait niya, lalo na kung nanonood ka ng kanyang highlights. At oo, ito ay galing sa kanyang athletic ability. Talagang nagpapakita ng 42-inch vertical na nagdudunk sa paligid ng rim, nag-throw down ng alley-oops, nag-run sa transition kahit maliit na dump-offs sa paligid ng rim. Yan ang unang bagay na dapat mong ituro kay Trevon Brazile. At mula sa NBA perspective at kung paano ito magiging totoo sa NBA, sasabihin ko na siya ay magiging very good pick-and-roll partner, great lob threat, great backdoor cutter, great baseline runner na maaaring maging lob threat. Yan ang isang bagay na sa tingin ko ay magiging totoo ng maayos at walang problema niyang gawin. Maging off-the-ball cutting,
putbacks sa rim, offensive rebounding, at simpleng pag-crash sa rim. Yan ang isang bagay na si Travon Brazil ay tiyak na magdadagdag sa iyong team at sa iyong offense. At purely mula sa hustle energy perspective din. Pero bukod doon, ituturo ko naman ang kanyang defense at versatility sa defense. Alam mo, versatility ang pangalan ng laro sa NBA ngayon. Kung hindi ka makaka-switch, kung hindi ka makaka-guard ng maraming positions at maraming archetypes sa court, malamang maiiwan ka at magiging very limited player. Kahit 6'11 ka at kaya mong i-protect ang rim. Pero para kay Travon Brazil, hindi yan problema. Kaya niyang mag-switch. Kaya niyang i-guard ang 4s, minsan 5s, depende sa physicality at kung gaano sila kalaki. Pero ang punto dito ay, oo, tiyak na versatile defender siya. Kaya niyang i-protect ang rim tulad ng ipinapakita ng kanyang blocked shots per game. At ang katotohanan na kaya niyang gawin ito kahit hindi full-time center. Ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng college year na kahit naglaro sa pagitan ng 21 hanggang 28 minutes per game sa karamihan ng kanyang college career ay nag-average ng under 1 block per game. Nag-average kahit saan mula 2 sa kanila per game, mahigit 1.5 per game, kahit naglalaro mostly sa 4 at mas help side defender kaysa pure direct rim protector. At gayunpaman, ipinakita niya ang kakayahang gawin yan ayon sa advanced seed stats. Tinapos ang college career na may 6% block shot rate na tiyak na above average, lalo na para sa non-full-time center. Bukod pa rito, kaya niyang mag-switch. Tulad ng sabi ko, kaya niyang mag-defend sa 3-point line, kaya niyang i-guard kahit 1s, 2s, 3s kung 1 possession, at para sa isang lalaking 6'11 na may 7.4 wingspan at 42-inch vertical na kasama, yan ay isang bagay na tiyak na nakakaintriga. Pero bago tayo masyadong lumalim, mabilis lang, hayaan nyo akong sabihin sa inyo tungkol sa PrizePicks, ang #1 sports picking app sa Amerika. Simple lang, pipili ka ng more or less sa mga paborito mong players tapos iset up ang iyong lineup. At halimbawa, ito ang meron ako para sa Game 1 ng NBA Finals. Para sa unang pick ko, si OG at Obi ay more than 12.5 points na ginawa niya sa 5 sunod na games. Ngayon, para sa pangalawang pick, si Stefan Castle ay more than 12.5 points din na ginawa niya sa bawat game sa conference finals. Tapos para sa pangatlo at huling pick, si Julian Champagnie ay more than 4.5 rebounds and assists na ginawa niya sa 5 sunod. Kaya kung gusto mong sumunod sa akin o gumawa ng sariling picks, siguraduhing i-download ang app, gamitin ang code HMA at makakuha ng $50 kapag nag-play ka ng unang $5 lineup. Ibig sabihin, ang upside dito ay talagang undeniable. Kung nanonood ka lang ng highlights at talagang bumalik at napanood ang defensive tape, mahihirapan kang hindi pansin ito. Ang athletic ability, ang switch ability, ang rim protection, at purely muli ang versatility sa defense. Talagang hindi mo mapapabulaanan dito. Lalo na para sa isang second-round draft pick na projected na makapag-defend ng 4s at maraming 5s sa opinyon ko rin. Alam mo, madalas nating isipin ang 5 bilang very physical position, pero sa laro ngayon, hindi talaga. Medyo at minsan, pero sa tingin ko sa karamihan, siguro okay lang siya maglaro sa center minsan sa 4. At yan ay kahit isang benefit sa kanyang laro. Oo, kaya niyang maglaro sa 5 at kaya niyang maglaro sa 4 depende sa matchup. Pwede mong piliin sa pagitan nila. Gusto ko yan sa parte ng kanyang laro. Ang versatility
ang optionality, ang positionless nature sa kanyang laro at lalo na sa defense ay tiyak na isang pro na ituturo kay Traribon, Brazil. Gayunpaman, kung magkano ang nilalaro niya sa 5 o 4 ay depende sa kanyang offense at mas tiyak sa 3-point shooting. Ibig sabihin yan ang pinaka-bottom line sa NBA. Kung hindi ka makakapag-shoot at kung hindi ka makikita bilang 3-point shooting threat na humihingi ng attention ng defense, kailangan mong maglaro sa 5 dahil sa puntong iyon, hindi nila kailangang ipares ka sa maraming ibang 3-point shooters. At para kay Traribon, Brazil, ito ay isang bagay na kailangan niyang patunayan pa ng kaunti pero tiyak na trending sa tamang direksyon. Ibig sabihin, hindi tulad ng traditional big man na hindi man lang sumusubok. Sa puntong iyon, obviously, hindi sila 3-point shooting threat. Pero para kay Traribon, tiyak na ipinakita niya ang kakayahang maging ganun. Medyo up and down lang. Tulad ng sabi ko, nag-shoot siya ng medyo maganda sa kanyang ika-5 at huling taon sa college, 34.1% mula sa 3. Hindi sobrang ganda pero hindi rin masama at nag-attempt siya ng halos 4 sa kanila per game. Sa huli, nag-take ng 132 na maganda para sa hybrid 4-5 at gumawa ng 45 sa 36 games. Walang dapat reklamo doon. Kung kaya niyang gawin yan o kahit medyo mas maganda sa NBA level, sa tingin ko tiyak na makakapaglaro siya sa 4. Sa puntong iyon, makikita siya bilang enough 3-point shooting threat para humingi ng atensyon ng defense at sa makatuwid makakapaglaro siya kasama ng non-shooting big. Yan ang pinaka-bottom line dito. At tungkol sa shooting motion at release point, sa tingin ko sa karamihan ay okay. Ang tanging reklamo ko ay medyo matagal bago bumangon. Oh, pause? Ibig sabihin, medyo slow ang shooting motion niya. Hindi masama. At walang ugly hitch o kakaibang release point sa motion pero matagal at sa NBA kung saan mas matatangkad, mas mahahaba at mas athletic ang defenders, baka medyo ma-pressure siya. O, sa tingin ko sa una ay makikinabang siya dahil malamang hayaan siya ng defenders na mag-shoot at subukan siyang patunayan na kaya niyang mag-shoot. Kaya marami siyang makukuhang open shots, lalo na kung maglalaro kasama ng isang tulad ni D'Angelo Russell, isang playmaker sa level na iyon. Pero pagkatapos niyang makilala bilang 3-point shooting threat, baka kailangan niyang bilisan ang shooting motion. Gayunpaman, muli, ang maganda ay baka matagal pa bago mangyari yun, siguro 1 taon o 2, baka medyo mas mababa pa. Pero magkakaroon siya ng oras para makarating doon. Yan ang tanging minor complaint ko dito. At ang huling bagay na ituturo dito, ang confirmation kung magiging magandang 3-point shooter ang player o hindi ay ang free throw shooting. At para kay Traribon, Brazil, hindi maganda. Hindi rin masama. Tinapos ang college na may 66.2% free throw percentage. Pero sa kanyang ika-5 at huling taon, nag-shoot siya ng 72%. At yan ay nakakorelate sa pag-take ng mas maraming threes per game, paggawa ng mas marami sa kanila per game at mukhang mas confident. Kaya sa opinion ko, walang red flag dito. Maaaring hindi ultimate green flag, pero tiyak na trending sa tamang direksyon para sa kanyang floor spacing ability. Obviously, mula sa 3-point line dahil walang problema sa vertical threat ability. Yan ay undeniable. Pero bukod sa finishing or 3-point shooting ability, paano naman ang off-the-dribble game? Mayroon ba o wala dito kay Traribon, Brazil? Well, sasabihin ko bago ang kanyang 5th year, hindi masyado. Ang occasional off-the-dribble attack, lalo na pagkatapos ng 3-point shot, fake at pag-atake sa rim o pagkatapos ng putback,
Inilagay niya sa floor at pagkatapos ay umakyat. Pero sa kanyang ikalimang at huling taon, nagpakita siya ng marami pa nito sa pag-atake off the dribble. Kahit nagpakita ng ilang dribble packages at kakayahang lumusot sa defender. Alam mo, hindi siya nagpakita nito sa bawat game at hindi masyadong marami, pero nagpakita siya ng sapat para ituro ko at sabihin, maaring may higit pa dito sa kanya. DHO plays at ilang short roll opportunities. Kung magfa-fake siya ng dribble handoff at pagkatapos ay umatake sa rim, tiyak na may sapat na speed at athletic ability siya para lumusot sa kanyang defender. Lalo na kung naglalaro siya sa 5. Muli, yan ay isang bagay na ituturo at potential advantage para sa kanya. Kung inidefend siya ng slow-footed 5 o simpleng hindi gaanong athletic at hindi makasabay sa kanya, yan ay oportunidad para sa kanya na umatake at pagkatapos ay tapusin sa rim din. Kaya baka hindi ang pinakamagandang parte ng kanyang laro, pero isang bagay na marami ang akala ay wala siya hanggang sa kanyang final year sa college na ipinakita niya ng mas marami. Muli, hindi ibig sabihin na aasahan mo ito sa kanya sa NBA level. Baka occasional off-the-dribble attack, baka occasional DHO fake at pagkatapos ay umatake sa rim. Pero hindi tulad na siya ay gagawa para sa sarili. Lalo na gagawa para sa teammates ng madalas sa court. Occasional sa pinakamahusay. At tiyak na magiging mas off the ball, tiyak na magiging mas off-ball cutter kaysa kahit ano pa sa court. Ang pagiging on the ball at pag-create para sa sarili, pag-create ng shot para sa sarili ay hindi isang bagay na gagawin niya ng marami. At well, sa tingin ko yan ang nagbubuod dito sa kabuuan para kay Trayvon Brazil. Sasabihin ko na walang talagang nakatayo bilang red flag para sa kanya at yan ay obviously magandang bagay, lalo na para sa second round pick. Ngayon, hindi ko sasabihin na siya ay may absolute highest ceiling sa mundo. Tiyak na hindi ang ceiling ng lottery pick o isang pwedeng pumunta sa first round, pero tiyak na may NBA player dito sa opinion ko. Sa tingin ko mula sa unang araw, makakagawa siya ng impact sa defense. Makakapagbigay siya ng rim protection. Maaaring maging switchable defender. Makakapaglaro sa 5 sa ilang matchups at malamang higit pa sa iniisip ng marami. Lalo na sa weight gain at mas matangkad kaysa inakala ng marami na may very good wingspan kasama. Pero ang versatility na kasama ay makakapaglaro sa 5 sa ilang matchups. At lalo na kung mapapatunayan niyang 3-point shooting threat. At pagkatapos ang lob threat ability, simpleng energy at effort na ipinapakita niya sa court nang consistent sa tingin ko ay magdadala sa kanya na maging impact player mula sa unang araw kung makakalan siya sa tamang team. Isang team na nangangailangan ng isa pang frontcourt player. Isang team na makakagamit ng versatile 4-0-5 at isang tao na habang maaaring hindi offensive threat, hindi malaki naman, hindi isang taong gagawa para sa sarili o para sa teammates kung makakahanap ng tamang team at ilagay siya roon, sa tingin ko tiyak na magiging magandang draft pick. At para sa isang team tulad ng Lakers, sa tingin ko kailangan nila siya. Sa tingin ko makakapaglaro siya sa kanilang team at tiyak na magiging magandang addition sa kanilang front court. Depende na lang kung sulit by sa 25 o mas magandang ideya kung mag-trade back sila o bumili ng isa pang second round draft pick o simpleng second round pick sa pangkalahatan. Malamang sa huli ako pero hindi naman ang pinakamasamang pick sa 25, hindi lang ang paborito ko. At sa isip na yan dito, ano sa tingin nyo mga guys? Paano ang pakiramdam nyo kay Trayvon Brazil? Bago ito, narinig mo na ba siya? Pagkatapos mapanood ang video,
Paano ang pakiramdam mo sa kanya? Ano ang nakatayo? At sa tingin mo ba magiging magandang option siya para sa Lakers? O baka hindi? Sabihin niyo sa akin ang inyong thoughts sa comments sa ibaba. Pero sa tingin ko yan na ang magiging tapos para dito. At kung nagustuhan niyo ang video, talagang ikangako na kung pwede ay i-like mo, i-subscribe sa channel kung hindi pa, at i-hit ang notification bell para hindi makaligtaan kapag nag-upload nag-upload ako ng video. Pero tulad lagi, salamat sa panunood at magandang araw o gabi